Tara! Let's talk. Tara! Let's talk. Alright, guys! We are back again. At syempre, masaya tayo ngayon dahil we are back with our kababayans na bago-bago lang ang iba dito sa Ireland. Halos karamihan actually bago, di ba? Mrs. K, tara! Let's talk. Yan. Ito yung mga kabataan natin sa Philippines. Kumbaga, well, ang iba dyan medyo akala mo bata, pero, you know. Ano lang, batang isip yun. Pero maganda yan eh. Kasi kung batang isip ka, hindi ka talaga tatanda. Diba? Ganun talaga dapat ang isipin natin. But kidding aside, guys, maraming salamat sa pag-welcome sa amin dito sa Dublin, sa inyong apartment. Siyempre, ang dami, di ba? Mrs. K, what can you say? Feeling ko ang tanda ko na. Okay, mga millennials. I think mga millennials. I think, since madami sila, simulan na natin kay Kuya. Or baka hindi nga to Kuya, baka mas ako pa ang ate, no? Simulan, kasi parang tayo mga Pilipino, nasanay tayo ate, Kuya na tawag. So simulan natin dito magpakilala lang and then from kung saan tayo galing sa Pilipinas. Yes. Okay, simulan natin dito sa kanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi ka. Magandang gabi po. Ako nga pala si Emilio Laguier. Probinsya ko is Marinduque. Pero lumaki ako sa Quezon, Locen. Wow! Kababayan na pa! Okay, mamaya, okay. Next, ano natin? Sige. Ako po si Justin Ocampo, Tubong, Maynila. 30 years old. Then, doon na po ako lumaki talaga sa Tondo. Then, lumipat lang sa may Santa Cruz, Manila. Shoutout nga pala sa mga relatives ko sa Tondo, sa Manila, sa wife ko, na nasa Santa Cruz, sa dalawang anak ko, mother and father. Shoutout po. Yes. Next. Tingnan natin pinakabata rito, 30 daw. Okay, next. Magandang gabi sa ating lahat. So ako naman po si Jerwin Lazaga. So tubong naman po ako, probinsya ng Cebu. I'm 33 years old. Yun lang po. Galing din po ako ng sa Dubai din po ako na-hire. Dumating kami dito, I think July. Thank you. So, diretsong from Dubai dito na kami. Yes po. Okay, next. Ako nga pala si Emerson Viana, taga Rizal. Shoutout sa asawa ko, tsaka sa pamilya ko dyan. Hello. 32 years old. Hello po, magandang gabi. Ako po si Aldrin Graciano. Tubong Palonpon, Leyte. 28 years old po. Diba? Below 30. 28. Ito mas bata daw. Mas bata eh. Bata tingnan mo. Bata yung height. Okay, next. Abangan niyo. I'm Berwin, so I am from Bicol, Kamsur. Okay naman sa inyo, hindi naman nagbaka. Kunti lang po. Hanggang dito. Okay. Edad, 35. Okay, next. Hello po, ako po si Richard D. Acordon. Edad ko po ay 25. Ako po ay nakatira sa Pampanga. Uy, Pampanga. May Kenny! Shoutout po sa mga pamilya ko dyan. Thank you po. Next. Ako pala si Joel Pilon, Tubong Sambales. Shoutout pala sa asawa kong nanonood din sa akin ngayon. Ayan. 43 years old. Hindi halatang 43, no? Parang 42 lang. Okay. Ako pala si Alvin, Tubong Visayas, Negros. Hello sa mga Kwandiya, mga Bisaya. Galing po din ako ng Dubai. Hirap din ako sa Dubai na bago pumunta dito. Edad. Yan lang po. Edad daw. Ngayon gabi, edad 28. Pakita daw yung passport.
2091. Okay, next. Ako nga pala si John Frederick Calfutura, taga Antipolo Rizal, 31, first time mag-abroad. Nag-trip lang mag-apply pero Nautusan lang bumili ng suka. Napadpad sa Ireland. Napadaan. Okay, next. Magandang gabi. Ako nga pala si Joshua Pagaran. Taga Southern Leyte po ako, Visayas. I am 28 years old. First time po mag-abroad po. Thank you po. Ayos. May isang Taga-Leyte, magkakilala kayo? Or may isang ba bang Taga-Leyte? Ito. Magkakilala kayo? Apo. Hindi naman kayo magkamag-anak? Hindi po. Magkamukha nga. Wala akong lamangan doon. Magkasabayin mo, nagkita na kayo doon or dito na lang? Apo. Magkano kami ng school po yan? School? Parehas po kami na. College. Nagkokopya ka kayo nun? Hindi po. Nauna po yung sa akin mo. Nauna mangopya. Okay, next. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Manchester Calwen, Tubong, Cagayan Valley. Shout out po sa pamilya ko dyan, sa mga Itawis, Ilocano. 27 years old. Diba? Pinapababa. Kapsat, ha? Kapsat. Kapsat. Okay, last but not the least. Magandang good evening po. Ako po si Sid Dale Isa from Cagayan Valley. 25 years old. Shout out sa inyong lahat na taga Cagayan. Okay na. Malaki ka ng paayos. Daddy loves you. Naman. Yung anak lang ba binati? Ay, yung asawa pa rin. Ilang taon? 25 years old. Passport daw, passport pakita. Wala yung passport, yung kanyang mga papel. Naubos lahat? Sa train. Naubos lahat. Kailan? Dito? Nakaraang araw. Nung Friday night, around 5:30 Walang nagsoli. Lahat ng ID niya. Report po kami sa may Garda, sa may Na-report. Street. Bakit mo dinala? Hindi po, yung paperas mo? ID ko po lang, sa wallet ko po yun eh. Sa wallet? Sama-sama lahat sa wallet ko. Okay. That's a mess. Pero, basta na-report mo naman, okay na rin yun. Kahit pa paano. Hassle lang, pero okay lang naman. 08 na kuha ng requirements ulit. Yung mga Garda card, no? Nandun kasama dun. GPS number, Yeah, just be careful guys. Pag nasa town kayo, dapat tingnan niyo yung mga gamit ninyo. And siguro, mas maganda kung may parang body bag kayo para at least nandun lahat, hindi sa bulsa. Diba? Oo, kasi may mga madurukot, even yung mga phone, meron na rin ng snatch ng phone dito. Hindi mo masabi. Because, sa dami ng, dumadami ng population. But anyway guys, yung bang job dito, yung work ninyo, pare-parehas pa lahat? Ano ba yung, para maliwanag lang sa ating mga viewers, kung ano ba yung inyong work, trabaho dito sa Ireland? Okay. Ano po, mechanic kami. Kami yung nagme-maintain sa mga buses ng Dublin Bus. Sinesecure namin na ready to go ang bus na binabiyahe ng Dublin Bus. Kasi may mga pasaherong sumasakay. Kailangan total safety po lahat bago namin isabihin sa dock supervisor namin na okay na yung bus, ready na siyang ibiyahe. Cargo na po namin yun. Bali, kung magkaroon mo ng problema during nasa biyahe ang bus, kami po ang kakargo nun. Okay. So, bakit kayo ba yung kauna-unahang mga bus mechanics sa Ireland? Ano ba yung dumating from Philippines? Or nung pagdating yung meron na? First batch. Una pa po kaming Pinoy na hire as mechanic. May mga darating pa? As of now po, parang wala pa. Pero ang sa pagkakaalam namin, magkakaroon ng hiring ulit. Planning Na mag-hire ulit ng Dublin Bus. So, sa mga nanonood sa atin, ano ang requirements kung gusto nilang mag-apply? Sa amin ma'am, yung sa karanasan namin sa Dubai, marami talaga yung nag-a-apply kaso nga lang na sila sa dapat 4 years
graduate as Bachelor of Science in Automotive. Or at least 3 years po. Or at least 3 years. So lahat kayo mga bachelors talaga kayo? Yes po. Pero dumaan naman kami ng agency, ma'am, si Caves yung ano namin. Caves din. Oriole. Tapos dun sa Dubai, si Oriole. Yung mga experiences ba sa abroad, aside from obviously here, we're abroad, yung nasa Middle East kayo, may karamihan ba sa inyo sa Middle East lahat? Halos yung experiences abroad. Anong masasabi niyo kung in comparison sa job niyo mismo dito sa Ireland? Parehas lang ba? Or Malayo po sir. Especially po sa time. Yun talaga. Kasi puspusan yung trabaho dun. Tapos kahit dun sa company namin, yung overtime walang bayad. Oh wow. Dito pagdating namin, kahit 37 hours lang talaga within a week. Na pag na-exceed na yun sa 37 hours, so bayad talaga yun for overtime pay. Yeah. Yung galing sa Pilipinas, ano ang kaibahan? Mas nakaka-pressure po yung trabaho namin sa Pilipinas. In what way? Ano pala ang trabaho mo sa Pilipinas? Saan sa company sa Pilipinas? Bridgestone Company po. Bridgestone. Yung tire, parang gano'n, ha? Tire, sales, parts, and service. Okay. Malaking company sa Pilipinas yan. Malaking company po. Okay. So paano, kung pwede mo describe yung work sa Philippines at saka compare dito, paano pa? Comparing lang po sa sahod, mas mataas po dito yung sahod compare sa Pilipinas. Kaya sa Pilipinas po, nakaka-pressure po yung trabaho dun kasi maintenance. Kung may masira ka po, ikaw po yung magbabayad. Tapos minumura ka po ng mga customers kung hindi nila gusto yung mga ginagawa mo. So when it comes to salary sa Philippines, magkano ba yung salary usually ng mga mechanics sa atin? Above ano naman yan? Minimum lang po. Minimum. Sa mga 12 to 15 siguro sir. Mga 12,000 to 15, mga ganun. Okay, isa-isa tayo para magkano sa mic kasi magkaka... So yun. O sino magsasabi ng ano? Okay, sa Philippines, paano ba? Yung swelduhan. Sa Pilipinas po kasi kahit ilang experience mo na, yung simula mo talaga is minimum po. Dito, binabayaran ba kayo according sa experience nyo? Or may kontrata lang na lahat kayo pantay-pantay? Pantay-pantay po. So ipalagay natin sa Philippines, 12,000 ba? Usually ang mga per month ba? 12,000 pesos per month. Depende sa ano? Sa company. Sa company. Like for example, sa medyo high-end na mga sasakyan ka nagtatrabaho. Like for example, mga BMW. Around 20,000 yung kanilang sahod. Okay. Tapos, siyempre may tax, yung mga pilil. Tapos may bonus ka pang mura. Meron. At saka ano pati doon, yung nakita ko dati doon nung nagtatrabaho pa ako. Bali, pagka ikaw ay medyo mataas na yung posisyon? Hindi, nalalaman. Okay. Yung sweldo mo, tataas din naman. Okay. Na-appreciate naman. Pero yung job, yung ano ba tawag nito, yung ginagawa mo, pare-pares lang sa iba kahit may experience ka na or medyo gaya ng konti? Medyo mataas yung level ng ano mo, trabaho. Supervisor, hindi ka naman maging Foreman, ganyan. Tapos sa troubleshooting, depende dun sa nalalaman mo. At saka depende dun sa supervisor. Okay. Yung sa Dubai, no? Dubai kayo galing. Ano naman yung trabaho niyo dun? Sa ano din kayo? Company din na Yes po. mga bus or ano naman? Ako po, galing ako ng Saudi noong una, sa Toyota. Yung nag-transfer ako ng Abu Dhabi, UAE. Ang hawak ko naman is mga trucks, fire trucks naman. Then siguro tumagal lang ako ng 1.5 year. Then nag-transfer na po ako dito sa Dublin bus. Very good. Ikaw? Sa amin, sa Dubai naman ma'am, before din ako nag-Dubai, siguro karamihan din sa amin is ano yung adjustment namin pagdating dito kasi galing talaga kami sa light vehicle. Tapos pagdating namin dito, ni-hire kami as bus mechanic. Yun yung adjustment. So wala kaming pareho lang naman yung operation sa makina, pero pagdating talaga sa trabaho dito, medyo mabigat ng mga ganon. Yun yung pinakaano talaga namin nung dumating kami dito. Maganda nga lang pagdating namin dito is may training din naman.
Tapos di rin kami nahirapan. Iingatan mo to, kaya niya magbuhat. Oo, yung gulong mo, malaki yan. Kaya mas, baka mas malaki pa yung Kasi gulong. wala kami mga equipment. Biro lang, wala sa... Sa totoo lang ma'am, yung gulong dito, wala yung equipment na magbubuhat yung mga power equipment. Talagang techniques namin talaga. Saan dito? Yes sir, yung trabaho na talaga namin dito. Tingin, mas high-tech pa yung sa Abu Dhabi. Oo, kasi may ano ka dun ma'am, pero light vehicle nga lang yun, magagaan lang yung gulong. Pero still, mas high-tech, kumbaga, kung i-compare nyo, mas high-tech. Mas high-tech. Yung mga machineries. Sa Pilipinas, compare sa mga equipment dito, yung technology, comparison. Yung Pinas, mas high-tech na dito. I see. Diba? Talagang iba-iba, no? Sa Abu Dhabi, siyempre meron silang oil money na tinatawag na yan. Kaya kahit anong klase ng equipment, pwede nilang bilhin. And then yung mga companies doon, siyempre, siguro nagsusupply din sa mga iba't ibang bansa din. Tapos yung kanilang mismong tourism, siyempre dapat yung gamit, high-tech talaga din. Diba? Yung mga vehicles and all these things. So, ano naman ang inyong parang pagdating sa Ireland? Ano ba yung mga pagkaibahan when it comes to lifestyle, when it comes to work, yung time? Ano yung mga inyong parang, ito, expected namin ganito pala, pero hindi nangyari o kaya nangyari ba? Pagdating nyo dito. Ano ma'am? Malaking pagkaiba. Sobrang amazing nga pagdating namin dito. Kasi kung sa time lang, kunti lang yung time, mas makakapahinga kami, yung ganun. Pero pag dito lang sa bahay, siguro iba. Kasi yung paglabas-labas, hindi gaya dun sa... Hindi ka kasi doon, syempre mainit sa Dubai, hindi ka makapasyal kung papasyal ka sa mall. Dito at least nakakalabas kayo, mag-basketball. Yes po. Yung pinapasukan nyo, malapit lang. Iba't ibang garage. 8 kasi yung garage nila ma'am. Okay. Okay naman kayo yung pagsakay nyo sa bus, yung transport nyo. Kasi meron kaming nakausap nung nakaraan, yung nagbabayad sila ng taxi, nagta-taxi sila. Free po kami ma'am, may bus card pa kami. Free po Ay, kami. sana all! Anywhere Dublin bus kasi ma'am I see. Dahil Dublin It bus. makes sense. Oo. So Free kung pass. ito na yung bus. Baka naman dyan, ha? Dublin bus, ha? Baka naman. Kaso nga sir, isa lang yung pass sir. Talagang kung dalawa lang, bibigay ko sa iyo. Ayun nga, shoutout sa ano. Saka maraming benefits silang binibigyan. For example, pag kukuha ka ng lisensya, libre na. Libre na rin. Sila na rin yung ipapasa mo lang yung Kasi alam nyo, mahirap ang exam nila rito. Nakatatlong beses ako. Kaya tayo ma'am, bumagsak. Sige, oo. Ay, may mga nag-exam na sa inyo? Pasado na kayo lahat? Oo, pasado na. Mawante kayo lahat? Hindi naman po. Sa learner permit pa lang. 35 po yung Sa learner pa lang. Hindi yan. Pero wala pa yung mismo driving. Wala pa. Wala pa sa driving. Wala sa driving. Perfect Ongoing kaya pa, 40 ako ongoing. dyan. 40 kami dyan. din. Oo. Pero yung 35 ang driving, passing. medyo ano. sa driving wala pang Wala pang nag-exam. Schedule pa lang po. Yung iba, meron na nag-drive Yun na. ang mahirap. Yun ang mahirap. Kasi right kasi ma'am eh. Hindi, tsaka dito, yung rules talaga sinusunod. Na kahit pag nagda-drive ka na sa Pilipinas, sa Abu Dhabi, iba pa din. magkaiba ang rules sila. Lalo pa yung mga nagda-drive na sa Pilipinas, nasanay na kayo sa bad manners, na yung habit nyo, yung gano'n. So yung hindi na kayo lumilingon. Yung bad habits. Bad habits. Yun ang mahirap sa atin. Oo. Meron na tayo. Saka ang mga tao dito mas pasensyado. Mm-mm. More on patient sila kahit na konting okay na. Hindi katulad sa Pilipinas, mabangga mo lang ng konti, sunto ka na. Oo. O kaya papatay ka. May ganyan mga pangyayari. Madami sa atin, di ba yung merong sinagasaan? Napanood ko yun eh. Pag nabangga, diba? Babarilin ka. like for example, pag mataas ang... Tatapusin ka na. Pag mataas ang like mga anak ng mayor, sa atin ganyan. Nakakatakot. Ito pala, ano ang pakiramdam nyo nung nakarating kayo rito? Tapos diba sa Pilipinas ngayon na pag yung makikita nyo yung mga bali-balita, yung politics, ano pala yung pakiramdam nyo? Ngayon na nasa abroad na kayo. Kasi dito kagaya nyo, kaka-election lang.
makikita nyo, kasi sa amin yung mga kumakandidato, kakatok sa bahay mo, walang bodyguard. Sa atin, ikaw ang matatakot, di ba? Hindi ka makakapaglakad mo. Oo. So parang ano ang pakiramdam niyo? Regarding sa politics, So, napakalayo politics. ng napakalayo ng paano ba yung Diferensya. diferensya sa tawag dito, pangangampanya nila. Yung mga politicians dito magpapaskil lang sa mga poste na may sizes ng tarpaulin. Di-display lang, walang nakakalat na kung ano-anong ididikit sa bahay, sa poste. Hindi katulad sa atin na napakarumi ng politics talaga. Even nagkakaroon ng vote buying. Dito, napakalinis. Sobrang nakaka-amaze ba na sana ganito rin sa Pinas. Kumbaga gustong-gusto na talaga namin dalhin yung family dito ba? Kasi ano naman yan I think after 1 year, pwede nyo kuhanin yung family nyo. I think after 1 year. Kasi meron kaming kakilala sa dairy farm, nakuha niya naman yung family niya. Lalo na kayo, yung mga baby nyo, mga bata pa yan, maganda makuha niyo na. Kasi pag medyo teenagers na, or magka-college na, mas malaki na yung pera kukuhanin. Parang show money. Yung show money nyo sa bangko. So maganda din na may pera kayo doon talaga sa bangko nyo dito. And then kung ako sa inyo, be smart, kung merong mag-o-offer ng trabaho, yung kunwari sa probinsya, hindi dito sa Dublin or medyo outside Dublin, kuhanin nyo. Kasi kailangan sa inyo, pag kukunin nyo yung family nyo, mayroon na kayong bahay or apartment na kayo lang. Na solo. lang. Ganon. So dapat, dito, I'm sure, magkano ang bayad nyo dito? Sa 3 bedrooms, ilan kayo? 4. 2 bedrooms, 4 kayo. Magkano yun monthly or weekly? 800 monthly. 200 per week. Mas mura yung sa kanila. Mas mura kayo. Per head yun, ma'am. Oo. See? 800. Sa probinsya, makakakuha kayo siguro, well, ngayon kasi, medyo mahal. We're hoping na medyo bumaba. Siguro makakuha kayo ng 1.5 bahay na yun. Bahay na, or 1.5, 1.6. Depende sa lugar. Sa pagbahay, mga 3 bedrooms minimum. Or pwede din naman, mag-share kayo ng family. Pero syempre, sa una siguro, habang si Mrs. wala pang trabaho, yung gano'n. But anyway, maaga pa kayo. Magandang pag-isipan yun. Pero makukuha niyo yung family niyo. And let's just hope na din, syempre, ang Dublin Bus, nandyan lang naman yan eh. Hindi ba siya yung kontrata na building na gagawin and after nun, wala na kayong trabaho. At least Dublin Bus, matagal pa yan eh. Operational yan eh. Oo. So, malaki ang chance nyo na ma-renew. But saying that, be careful din sa, syempre, financial, kasi maraming ibang bagong Pilipino nakarating dito, gumastos, and then biglang nagkaroon ng problema sa company, pinauwi, diba? So, let's just, be mindful. Ito kasi yan, bilang OFW, kasi kasalukuyan, ang kumbaga status ninyo OFW pa lang. Meaning, kumbaga contract by contract kayo, di ba? So parang bago kasi itong Ireland tumanggap ng mga sinasabing skilled workers or sabi natin OFWs, bago pa lang. In fact, last year yata yung unang-una. So, ang point ko dito is that sa inyo siguro, ang pakiramdam ninyo halos parang work tapos bahay, work bahay. Parang ganun pa lang, especially wala pa yung families niyo dito, di ba? So, mangyayari, parang feeling ninyo after some time, parang nasa Saudi pa rin ang pamumuhay ninyo eh, di ba? Pero dapat baguhin nyo na yon sa isipan ninyo na nandito na kayo, you have to assimilate. Kumbaga, kailangan matutunan niyo na yung pamumuhay dito sa Ireland. Kasi kung ang pamumuhay nyo patuloy pa rin na punta sa bahay, pagka-uwi sa work, tapos pahinga, TV, watch, and then mag-scroll online, parang walang pagbabago yun eh. Kailangan, pupunta kayo sa town, magtitingin, magtatanong kayo, mag-observe kayo ng mga, kung paano gumalaw yung mga tao dito. Yung pananamit, makikita mo yan yung talagang galing sa Saudi o galing sa Philippines, na bago pa lang, makikita mo sa pananamit. Laging pare-parehas yan ang style eh. So siguro, pag gayon, winter, gayahin nyo din na,
medyo the forms ng winter. Kumbaga, oy, summer. Kasi yun ang nangyayari sa atin na makikita mo, hindi naman sa minamasama natin. Walang masama dun. Pero, ang point lang namin ito, siguro, para magkaroon tayo, mas madali ang pag-integrate natin sa bansa na to. It doesn't mean naman na maging tayo, parang maging Irish na. Oo, hindi gano'n. Pero ibig ko sabihin yung makisunod lang din tayo. Yung gano'n, di ba? May dati ka. Yung lang din siguro, basta be observant kasi merong mga bagay din dito na yung pag hindi tayo nagtanong, hindi natin malalaman, like yung mga benefits natin. Like, for example, pag after 5 years, ganyan, libre na yung check-up, eye check-up, yung dental service na may yearly cleaning na libre yun. Dental, yung mga ganon. Tapos, PPS natin, magandang yun. Oo. And then, maganda yun na magtanong tayo kung ano ba yung benefits dito para kung dadalhin ba natin talaga yung family natin. Pwede ba, bagay ba na yung pamumuhay. Like, kung dadalhin mo yung baby mo rito, monthly, may makukuhang allowance hanggang 18 years old kung nag-aaral sila. So, first child, magkano yung first child? 160. 64 yata. Ganun. Oo, tapos... So, kung may tatlo ka, magkano yun? Diba? Saan ka pa, guys, diba? Tapos, yung hanggang high school, libre. Okay? Tapos yung mga bata dito, after 18 years old, yung pagkatapos nila ng high school, pwede na magtrabaho yung mga yan. Hindi ka guys sa Pilipinas, yung K-12, hindi naman totoo, di ba? Dito talaga makakuha sila ng trabaho. So, i-aim talaga natin na kung gusto rin naman yung talaga din natin dito na makuha yung family. After 2 years nyo, mag-apply kayo ng work permit nyo, 3 years na. Yung ibigay sa inyo. And then, citizenship na. And then, ito pa, pag naka 3 years na kayo rito, nabuntis si Mrs., citizen na yung baby kagad. Mauna sa inyo. Kahit sa inyo lang, hindi kailangan na pati si Mrs. 3 years na. At least isa sa mga magulang. Isa sa inyo. Kayo mismo na dito, pag naka 3 years na kayo rito. And then, kahit pa nabuntis si Mrs. sa Pinas. Siguraduhin nyo, kayo mahirap na. Yun nga, yung kumbaga, isa lang sa parents na 3 years na rito. Pag lumabas yung baby, citizen na. Diba? Yung mga benefits na gano'n. Tapos, makikita nyo naman, mababait yung mga tao. Sobra. Diba? Tsaka mararamdaman nyo yung fairness sa trabaho. Nararamdaman nyo yan. And then mas gusto nila yung kinakausap sila. Napansin nyo? Kesa yung tahimik ka lang. Napansin nyo yan? Masaya sila pag nagbibiruan. Oo. Kahit paulit-ulit ang joke. Tapos, lagi niyong pupurihin. Halimbawa, galing holiday. Oh, you got some tan. You're darker than me. Happy-happy yan. Kaya nga. Pero it applies sa babae lang ang Hindi ka, isang lalaki. Pag lalaki, pag babae. Pag babae. Pero pag lalaki, hindi masyado. Hindi pinapansin. Hindi masyado. So yun, at meron pa ba kayong mga parang inaasahan na pagdating nyo ng Ireland, yun ang sana, may ganun, may ganito. So far, satisfied kayo, happy kayo? Happy. Compare sa pag-work sa Middle East at sa Pinas. Sa Philippines. Talagang dito, security ang makukuha namin regarding sa family namin. Mabibigyan namin ng magandang buhay sa education, safety, lalo pag nag-citizen na. Pwede na makapag-travel na hindi katulad sa Pinas na. Yes. Talagang haharangin ka sa immigration pa lang. Talagang napakahirap lumabas. So far, wala namang mga bad experiences. Wala naman. Kahit maraming lasing sa paligid, mabait pa rin sila. Yung mga makikita, mga nagiinom na sa gilid, gano'n. Pero nung nakaraan, last year kasi medyo nagkaroon ng problema about, diba yung meron ding mga racist dito. So, ingat lang din. Make sure na yung huwag din pag-alagala na mag-isa lang.
Oo. Kahit pag gaano naman ka-safe talaga yung lugar, hindi mo masabi meron at pero pa rin may mangyayaring something na hindi natin inaasahan. At sana huwag mangyari. Pero, yun nga, pag gabi, syempre, di ba, pag mag-isa ka, baka mapagtripan din. Lalo sa Dublin. Sa Dublin kasi, marami kasing tao ditong iba't ibang lahi. Di ba? Kahit naman sa Metro Manila, di ba? Ang daming doon eh, kung sino-sino, di mo masabi. Basta city talagang survival of the fittest yan eh. Hindi lang sa Ireland, hindi lang sa Philippines, sa iba't ibang lugar. Pero when it comes to safety, sa buong mundo, isa ang Ireland sa pinaka-safest country in the world. Kaya okay tayo dito. And then yung iba, mga may nagbabike na ba sa inyo, ingat lang din, kailangan may helmet, visibility jacket, or anything. Yan lang. Kasi may nabalita niya kami na nabangga. Medyo sumakabila 5 na rin ata kami nagbabike. 5 na rin ata kami nagbabike. So, importante yung helmet. Hindi tayo kagaya sa Pilipinas na basta lang. Oo, importante. And then yung rules din. Yung mga sign pag alam niyo yan. Alam niyo yan. Alam niyo. Hand signs. Oo, hand signs. Kahit sila naman, ma'am, na alam nila nagbabike kami, nagre-remind din sila. Yung mga Irish talaga. So far, mabait naman talaga sila. Kami, bilang mga medyo matagal na rito, since 2005 pa ako, si Mrs. K, 2007 siya, nandito sa Ireland. She used to work in England, sa UK. Tapos ako, ever since na nag-abroad, diretso sa Ireland. Imagine, 2005 pa ako dito, so parang masasabi mo na okay. Wala akong naging problema so far, di ba? Kaya masaya. Yung 20 years ko, akala nyo medyo matagal. Pero when it comes to, sa feeling ko parang bagong lang, parang kailan lang. Mabilis ng panahon, kaya tayo bilang mga Filipinos na nasa Ireland, kung ano man yung mga bad, mga negative attitude natin sa Philippines, iwanan na natin doon. Dito tayo, magsama-sama tayo at maging isang buong Filipino community na maayos. At siyempre, lahat naman tayo dito, ang hinahangad natin ay magandang buhay para sa atin, para sa family, at saka siyempre sa mga susunod pa mga Filipinos na parating ng Ireland. Huwag tayong mag-iwan ng bakas na hindi kaaya-aya. Kasi siyempre, yung mga umaasa sa Philippines na gusto mag-abroad, pag may nangyari na medyo magulo tayo, siyempre magkakaroon ng effect din yun. Diba? Hindi natin masabi, baka sabihin nila, uy, huwag naman kumuha ng mga Filipinos kasi ganito sila, ganon. But so far naman, ang mga Filipinos na nandito sa Ireland, magaganda yung mga feedbacks. Masaya tayo. Kami, pinangangalagaan namin yung aming names namin at saka pagiging Filipinos. Kaya talagang ina-advise namin na sana tayong lahat maging ganon. Tsaka tulungan, yun naman ang yung sa ating mga Pilipino. Tulungan. Yan. Okay. Bago makalimutan natin to guys. Kasi dumaan kami kanina sa Gold Ribbon. Alam niyo na, puntahan niyo na ba ang Gold Ribbon? Yung Filipino bakery dito sa Dublin? Sa Dublin. Yeah. Ako hindi iba. Anong ibang iba malapit sa Mater Hospital? Yes, pag sinerch yung Gold Ribbon. Anong pangalan ng sa ano siya? Ito ang address dito sa may Dorset Street, Lower Mount Joy, Dublin 1. Sa may Jervis sa malapit. Ay, hindi, malayo. Sa taon yung mismo eh. May address dyan. Ayan. Dumaan kami kanina. Sabi namin, I'm sure miss nyo na ang pandesal. Yes. So lahat ng mga tinapay sa Philippines, meron sila. Kaya ito... Pero kung pupunta kayo doon, maaga. Kasi ngayon, wala akong nadaan ng ubos ang mamon. Yes, sold out. So para sa inyo guys, ito, pasensya na baka kulang kasi siyempre ano pala tayo. Thank you. Thank you po sir. Thank you. Check nyo lang para ano. Sa ating mga kaibigan na nasa Gold Ribbon, maraming salamat. At ito, hopefully guys, mapasyalan nyo ang kanilang shop. At yan. Yung mga ano. Ay, meron naman palang ano. Okay. Ayan. Bangog Palikar.
Na-miss niyo yan, I'm sure. Sobra. Amoy pa rin. Masarap sa kape. And yun, lahat ba kayo nakagamit na ng Top Zen? Yes po. Very good. Yung mga iba pa, pwedeng pakishare na lang yung Yun Top sa Zen. Dubai. Pwede nyo i-share yung code namin. Pag mga friends kayo sa Dubai. Oo, kasi sa akin yung 25 AED na. Yun, 25 AED. 25, 20. 25 AED. Tapos $20 pag sa Amerika, sa Canada. Tapos dito sa atin, 10 euros. Tsaka ang maganda doon, free yung bawat padala natin. Walang charge. Yun. So thank you very much guys. Sabay-sabay tayo ha. Okay guys, thank you sa pakikinood. At itong ating mga panibagong kababayan nasa Arlan. Hanggang sa muli, Mrs. K. Tara! Let's talk! Tara! Let's talk. Tara! Let's talk.